nangyari? Ba't nasusunog ang aircraft? Gusto po. May bata oh. May tao doon na nakalubog oh. Tete, ligtas ka na! Ligtas ka na! Isang oras pa lang nang maglayag ang passenger vessel na MBCA Mama Mary Chloe mula Ubay, Bohol papuntang Southern Leyte. Biglang umusok ang sahig nito. Lula nito ang 157 pasahero at 8 tripulante ng fast craft. Ilang sandali pa, unti-unting nagliyab ang MBCA Mama Mary Chloe. Kaya ang mga pasahero agad nagtalunan sa tubig. Ano ang dahilan ng pagkasunog ng fast craft? At kung hindi maayos ang passenger vessel, bakit ito pinayagang maglayag? Isa sa mga pasahero ng MBCA Mama Mary Chloe, ang 28 years old at high school teacher na si Mark Vincent Sigesa. Ayan, daming pasahero. Kwento niya, June 24, 2022, nang pumunta ang grupo nila sa Bohol para sa isang educational tour. It's Mama Mary Chloe. Nag-educational tour yung isang cooperative dito sa Libagon, sa amin. Kasi ako ma'am, isa ako sa mga officers, sa mga committee. At nagtutour yung mga staff, board of directors at mga officers doon sa Bohol. Ayan yung ano guys, Roro boat. June 26, 2022, ang araw naman ng pag-uwi nila sa Southern Leyte. Kuha ang videong ito bago maglayag ang barko ng araw na yon. So we are on board this fast craft Mama Mary Chloe. Minuto pa lang daw pagkatapos silang umalis sa Ubay Port sa Bohol, napansin na ni Mark Vincent ang pag-usok sa loob ng MV Mama Mary Chloe. Dali-daling pinuntahan ng isang tripulante yung sa engine room, pinasok niya doon sa ilalim at parang medyo hininaan or parang medyo pinatay yung makina. At akala ko lang ma'am, okay lang yun kasi nawala naman yung usok at wala namang ginawang abiso or walang announcement. Sa kabila nito, nagpatuloy daw sila sa paglalayag. Pero makalipas lang ang isang oras, nagising si Mark Vincent sa sigawan ng mga tao. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ng mga time na yon. Blanco pa ako at habang nagmamasid sa sa paligid po at nakikita ko yung mga bata nag-iiyakan na, mayroon ding ibang mga tatanda nag-iiyakan na. Yung nangyari na talaga yung nasusunog na po, nagkakagulo na yung mga tao at kanya-kanya ng suot ng life jacket. Ang bilis ng pangyayari, narinig ko pa nga yung isang tripulante na sabi na wag daw kami magpanik at wag daw kami lalabas. Yung mga pasahero ma'am ayaw makinig, ayaw pumasok sa loob kasi yung usok lumalakas na. Baka masuffocate po. Isa si Mark Vincent sa mga huling tumalon sa dagat. Hindi ko alam kung paano ko pinag-cash ang sarili ko sa bintana. May dala pa akong backpack at may suot pa akong life jacket. Siguro sa sa pagmamadali at nag-cash ako at talon agad. Kuha ang videong ito habang nagpalutang-lutang sa dagat si Mark Vincent at iba pang pasahero. Ang isang ito, karga-karga ang kanyang maliit na anak. Pero mapapansin na walang suot na life vest ang bata. Ang ilan, ginawang pampalutang ang kanilang mga bagahe. Di kalayuan sa kanila, makikita naman ang barko habang nilalamon ng apoy. Yung buong loob ng fast craft po, puro apoy na lang talaga at napakalaking maitim na usok po. Iniisip ko ma'am na baka sumabog ma'am, baka ikamamatay ko na o ikamamatay ng isa sa amin. Isang oras din silang naghintay ng saklolo habang nasa dagat. Mabuti na lang rin na may nakasunod na bangka na lancha na ang biyahe rin ay Leyte galing Ubay, Bohol. Yung biyahe niya po ay kasunod lang sa amin at hindi rin siya puno ng pasahero. Kaya halos lahat sa amin ma'am po, doon na-rescue po sa nakasunod na motor bangka po.
Okay na guys. Salamat sa Ginoo. Thank you Lord. Naibaba ang ilan sa mga nasagip na pasahero sa Hilongos Port sa Leyte at doon nabigyan ng paon ng lunas. Wala namang tinamong malalang sugat si Mark Vincent, pero hanggang ngayon, ramdam rin niya ang trauma sa nangyari sa kanila. Magkakita lang ako ng dagat, yung naisip ko, yung nagpalutang-lutang kami sa dagat at yung nasusunog na fast trap po. Hirap makatulog, grabe pala yung nangyari sa amin. Posible pala namin ikamamatay po. Ito yung ilan sa mga gamit na nabasa at naisalba ko po. Talagang siniguro kong isalba itong bag na to kasi nandito lahat ng mga importante kong gamit. Pero isa sa mga pasahero ng MBCA Mama Mary Chloe ang tuluyang binawian ng buhay. Isang 53 years old na lalaki na pupunta lang daw sa Leyte para magtrabaho. Sa kasamang palad, nalunod ang biktima dahil hindi siya nakakuha ng life vest. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang may-ari ng MBCA Mama Mary Chloe, pero hindi pa rin nila kami binabalikan hanggang ngayon. Wala pa rin silang inilalabas na pahayag. Nagsimula na rin ang ginagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG tungkol sa insidente. Inaalam kung paanong nakapaglayag ang fast craft kung may problema na ito bago pa man makalayo sa port. Well, ongoing yung investigation na ginagawa ng ating Maritime Safety Service Command. And yung initial finding kahapon na base sa pagtatanong ng mga people on the ground, engine yung tinutukoy na muling pinagmulan nitong sunog sa barko. But at this point of time, we cannot yet conclude kung ano talaga. Malaking tanong din kung bakit walang mga rescue vessels o boats ang barko para sa mga ganitong sakuna. Isa lang, incompetence and inefficiency of the regulating bodies. Ang mga barko natin, meron silang may tinatawag na International Safety Management. Kung naipapasunod yung ISM na yan, napakaliit ng tsansa ng aksidente. Sunog o collision o shipwreck, kung naipapasunod yan, maliit ang tsansa na mangyari yung mga aksidente. Hindi katulad ng nangyayari ngayon na sunod-sunod, paulit-ulit. At yung aksidente nangyayari, yun pa rin yung dati. Dapat matatag na tayong maritime country. Meron tayong matatag na maritime law. Wala eh. Nakikita ko naman itong mga shipping companies ay nag-e-effort talaga na itaas yung level ng safety ng mga barko. Pero kung titingnan mo, matagal na tayong walang maritime incident. Bago pa yung pandemic, wala talaga eh. Responsibilidad ng Maritime Industry Authority o Marina na matiyak na matibay at tama ang disenyo ng pagkakagawa ng bawat sasakyang pandagat. Pagdating sa seaworthiness, lalo na sa structure, ang nag-a-approve ng prangkisa ay Marina. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Marina, pero hindi pa sila sumasagot. Isang buwan bago mangyari ang pagkasunog ng MBCA Mama Mary Chloe. Nito lang May 23, 2022, isang passenger vessel din na MV Mercraft 2 mula Pulilio Island papuntang Real Quezon ang nasunog din sa gitna ng karagatan. Sa cellphone video na kuha ng ilang pasahero, makikitang nagpalutang-lutang sa dagat ang mga pasahero habang tinutupok ng apoy ang passenger vessel. Gusto po! May bata! May sakay itong 157 na pasahero at crew ng MV Mercraft 2. Pero 7 rito ang namatay. Isa sa mga kaanak ng nasawi sa nasunog na fast craft ang pumayag magpa-interview sa Reporter's Notebook. Pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan para na rin daw sa kanyang seguridad. Gusto lang nilang bisitahin yung isa naming brother na nakatira doon just for a short vacation for 1 week. That is where the incident happened. Kuha ang larawang ito ilang minuto bago masunog ang MV Mercraft 2. This is the last smile niya.
bago siya lumundag dyan sa inuupuan niya. It was just a minutes before he jumped to his death. Bago siya lumundag, nung makita niyang nagliliyab na, sa kinaupuan niya, dyan siya lumundag. Ang malungkot, bangkay na ng matagpuan nila ang kaanak. Ayon sa PCG, tapos na ang investigasyon sa pagkasunog ng MV Mercraft 2. Yung sa Mercraft, merong combustible material na malapit sa engine ang pinagmulan ng sunog. Sinampahan na rin ng kasong kriminal ang may-ari ng Fastcraft. Sinuspindi na rin ang operasyon ng mga sasakyang pandagat ng Mercraft Shipping Corporation. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa maritime mishap ang Mercraft. 2017 nang lumubog ang MV Mercraft 3 kung saan 4 ang namatay. Sa mga kaanak ko, ako po ang isa sa haharap sa inyo. Kung ano po yung marinig ko at bigay nyo sa akin, tatanggapin ko po lahat iyon. Sana dumating lang yung panahon at time na kami ay inyo nang napatawad kung ano man po yung aming nagawa. Para kay Mark Vincent, na isa sa mga nakaligtas sa MBCA Mama Mary Chloe tragedy, hustisya ang hiling nila. Hindi porket nabubuhay kami, isa lang yung namatay, parang baliwala na lang yung nangyari sa amin. Siyempre, kailangan pa rin namin ng hustisya po sa nangyari po. Kailangan nilang managot, ma'am. Dapat talaga silang managot po. Sa isang bansa na pulo-pulo at pinaghihiwalay ng dagat, ang mga sasakyang pandagat ang inaasahan ng ilan nating kababayan. Kaya dapat lang batiyak na ligtas ang bawat pasahero at masigurong hindi na maulit ang mga ganitong trahedya. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Pagbibigay trabaho para sa maraming Pilipino. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Yan ang isa sa mga pangako ng bagong luklok na Pangulo ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lagi nating naririnig na sinasabi, paramihin ang trabaho, gumawa ng mas maraming trabaho. Yan din ang inaasam ng 2.87 milyong Pilipino na walang trabaho base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Ano nga ba ang plano ng bagong administrasyon para matugunan ang kawalan ng hanap buhay sa bansa? Sa Taguig City, hapon pa lang ay iniluluto na ng 28 years old na si Emmeline De Casa ang mga tinda niyang balut. Ito ang inaasahan niya para mabuhay ang kanyang anak. Kasi yung kapitbahay na may tindahan po, ma'am, sinabihan po niya ako na, love, magtinda ka kaya ng balot para po dagdag kita na din po yun. Pagkaluto, pumwesto na si Emmeline sa harap ng inuupahan nilang bahay. Yung balot po, binibili ko po siya ng 13, tapos meron po akong 5 piso po. Magkano yung kilo? 200 po. Minsan 230, minsan 200. Hindi po pare-pareho po eh. Sa ano lang po, sa pagkain lang po namin. Sa araw na yon, nakabenta siya ng 20 balot. Salamat! Ang tubo niya rito, 100 pesos. Ito na ang ipagkakasya niya hanggang bukas. Hindi ito ang unang trabaho ni Emmeline. 2018 nang mamasukan siya bilang isang domestic helper sa bansang Jordan. Mag-isa niya kasing itinataguyod ang 3 anak, kaya pinili niyang mangibang bansa. Mga alas 5, maglilinis na po, mag-asikaso na po sa lulutuin po ni Madam. Tapos nag-aalaga din po ako ng mga bata. Pero natapos ang kanyang kontrata noong 2021 at kinailangan niyang bumalik ng Pilipinas. Nakaipon siya ng 200,000 pesos mula sa pagtatrabaho abroad. Pero ang problema, naging biktima siya ng isang investment scam. May kaibigan po kami dito, ma'am. Pinagkakatiwalaan ko po talaga siya ng sobra-sobra po. Nung galing ako sa ibang bansa, ang sabi po niya na yung pera mo, imbes na igastos mo nang igastos dyan sa mga kung ano-anong bagay, ipasok mo na lang po dito kasi malaki daw po yung tubo. Siyempre, ma'am, ako po, ma'am, hindi naman po ako nagdalawang isip kasi nga malaki daw po yung tubo. Ilang buwan, ilang taon, hindi na po na ano po, ma'am, wala na pong balita kasi po nga, na-scam na po nga.
Sa isang iglap, nawala ang perang pinagpaguran ni Emmeline. Gagamitin daw niya sana ito para sa mga anak at para makabili ng bahay. Nanghinayang talaga, ma'am. Sobra talagang paghinayang ko doon. Kukuha ko sana ng sanglatira na bahay. Para hindi na po kami mangungupahan po. Gusto raw sana nilang magsampa ng reklamo pero hindi nila alam ang kinaroroonan ng nanloko sa kanila. Sabi ni Emmeline, plano niya makapagtrabaho ulit sa ibang bansa. Habang hinihintay na maayos ang kanyang mga papeles, nagbabaka sakali siyang makahanap muna ng trabaho dito sa bansa. Nitong Miyerkules, isang job fair sa Taguig ang pinuntahan ni Emmeline. 3 kumpanya ang pinagpasahan ng resume ni Emmeline. Umaasa siyang matanggap bilang housekeeper, helper o call center agent. Pinagdadasal ko po talaga, ma'am, na sana po isa ako sa matawagan. Gusto ko po talaga magtrabaho, ma'am. Porsigido talaga ako dyan. Sa parehong job fair, nakilala namin sina Aling Casinta Villanueva, 53 years old, at Nanay Cristina Bonifacio, 63 years old. Sila ang pinakamatanda dito sa job fair. Kahit may edad na, pursigido silang makahanap ng trabaho. Si Aling Casinta kasi, single parent at may 2 anak pang pinag-aaral. Nag-apply sila bilang housekeeper, kitchen helper at service crew. Pero ang problema, ang ilang trabahong inaalok dito sa job fair, may age limit. Mahirap po talaga pagka nakakaedad. Siyempre, namimili yung mga empleyado. Yung tutugma sa edad mo, kung saan ka karapat-dapat ilagay. Hanggat kaya mong mag-apply pa sa iba, hanggat nag-iintay ka dito, meron pang bagong opportunity na job fair, sige lang. Habang naghihintay ng tawag, dumidiskarte muna si Aling Casinta. Tanghaling tapat nang naabutan naming naglalabas ng mga panindang street food si Aling Casinta. Sa tulong ng kanyang kapatid, nagkaroon daw siya ng kaunting puhunan. Ito po ang aking tinitinda, mga fish ball, squid ball, french fries. 2 to 7:30 ako natatapos, kahit maubos o hindi maubos. Ang kinikita niya rito, 200 pesos kada araw. Kulang na kulang para sa mga pangangailangan nila. Pambili lang ng mga 1 kilong bigas, pambili ng ulam, ganun lang. Eh siyempre, yung pag naubos na may paninda mo, siyempre, ibibili mo rin, paiikutin mo. Iniisip din ngayon ni Aling Casinta kung saan kukunin ang pampaaral sa kanyang 2 anak na nasa high school at college. Kaya pinapanalangin niya na sana may tumawag sa kanya mula sa inaplayan niyang trabaho. Malaking tulong po yun. Kung hanggang kaya ko pang magtrabaho, magtatrabaho talaga ako. Susunod, kabilang sa mga nawalan ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya at lockdown, ang mag-asawang Catherine at Christopher Espinosa. Sabi naman ho sa amin, babalik daw po pagka okay na. Tapos hanggang ngayon po na mag-back to normal na, hindi na ho kami napasama doon sa mga naatasang bumalik. Sa pinakahuling survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong March 2022, nasa 2.87 milyong Pilipino ang unemployed o walang trabaho sa bansa. 7.42 million naman sa 46.98 milyong may trabaho ang itinuturing na underemployed o kulang ang sahod kaya naghahanap pa ng karagdagang pagkakakitaan. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, paano nga ba nila ito susolusyonan? Nakapanayam namin ang mauupong kalihim ng Department of Labor and Employment na si Secretary Bienvenido Laguesma. Isa raw sa plano nilang ipagpatuloy ang programang Build, Build, Build. Kasi component nun, jobs eh. So itutuloy yung mga programa na makakatulong upang magbukas, mag-open up ang ating ekonomiya at yung mga infrastruktura na kinakailangan upang yung countryside development ay ma-encourage, magkakaroon siguro ng pagkakataon na merong mga karagdagang malilikhang trabaho. Merong tungkol sa ayuda sa mga nawalan ng trabaho. No? Kasama yung re-reviewin namin kasi meron namang kinakailangan din na tignan kung pwede ba nating suportahan in terms of livelihood, no? Integrated livelihood program. Nakita natin yung mga ayuda naman hindi naman tuloy-tuloy na ayuda eh.
Yung mga OFW na umuwi o yung nawalan daw ng kuwan, bibigyan ng AKAP na tulong, dole AKAP, $200 or $10,000. Hindi sustainable yan. Kabilang sa mga nawalan ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya at lockdown, ang mag-asawang Catherine at Christopher Espinosa. Nagtrabaho sa amusement park si Catherine habang service crew naman sa isang fast food chain si Christopher. Sabi naman ho sa amin, babalik daw po pagka okay na. Tapos hanggang ngayon po na mag-back to normal na, hindi na ho kami napasama doon sa mga naatasang bumalik. Para may pangtusto sa kanilang araw-araw na pangangailangan, doon na nila isipang mag-online selling ng panindang ulam. Yung nung sumahod ho siya nung huling-huli, yun ho yung pinangpuhunan namin. Bali, ang binibenta ko, ma'am, frozen meat talaga. Puro pagkain lang ho, halos dessert, mga biskwit. Ang iba nilang paninda, sila na rin daw ang gumagawa. Kagaya po na itong marinated bangus belly, binoboneless po namin ito. Kami na din po yung nagtitimpla. Itong barbecue, kami na din po yung nagtutuhog. 10 pieces po to per styro. Araw-araw, matyagang nagpo-post online at tumatanggap ng order ang mag-asawa. Kung sila raw ang tatanungin, mas gusto na nila munang pagtuunan ng pansin ang pag-online selling. Minsan, hindi naman po kasi laging malakas eh. May mga moment din po na matumal. Pinaka number 1 po talaga na kailangan namin is puhunan para mas lumago pa ho, mas dumami pa ho yung produkto na kaya naming ibenta. Patunay ito na sa oras ng kagipitan, makakagawa ng paraan para muling makabangon. Ipinag-utos naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa DOLE na konsultahin ang iba't ibang sektor para malaman ang ugat ng problema at makalikha ng mga solusyon. I have been making a rounds of consultation sa mga labor groups, listening to their concerns, issues na gusto nilang ma-address. Consolidating all of this, I'll be now sitting down with the employer sectors, trying to come up with some mutually beneficial arrangement. Ang isa sa naging tugon ng gobyerno bago pa man magpalit ng administrasyon ay ang pagtataas ng minimum wage sa National Capital Region o NCR. Mula 537 pesos ay ginawa na itong 570 pesos. Masisipag at matsatsaga ang maraming Pilipino. Ang problema, kulang talaga ang oportunidad at kinikita nila. Kaya madalas hindi natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Malaking hamon ito ngayon sa uupong bagong administrasyon. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.